Kasabay ng alulungan ng mga aso ay ang paghilab ng tiyan ni Marga, isang aswang na buntis. Natatarantang binuhat siya ng asawa niyang si Nardo na isang normal na tao, isinakay sa tricycle. Pero bumaba ulit si Marga at sinabing naiwan nila ang mga gamit ng baby. Balik si Marga sa loob ng kubo. Binuksan ang malaking aparador at hinila ang malaking bag na nasa loob niyon. Paghila niya ay naglaglagan ng iba pang mga damit na nandoon. Natabunan ang buntis. Hinalukay pa ni Nardo ang gumuhong mga damit bago nakita ang kumakaway na kamay ng asawa. Tinulungan niya itong makatayo, kinarga ulit pasakay sa tricycle. Nang makaupo na sa loob, ay bumaba ulit ang buntis. Nakalimutan daw niyang mag-lipstick. Ayaw daw niyang magmukhang losyang habang nanganganak. Balik na naman sa loob ng kubo. Hinagilap si lipstick sabay harap sa salamin. Hindi na siya binuhat ni Nardo, hinila na lang at itinulak papasok sa loob ng tricycle. Habang binabaybay nila ang daan palabas ng masukal na gubat, sige ang tiling ni Marga. Nagsisipagkublihan ang mga hayop na nadaraanan nila sa takot sa kanya. Nang bigla ay tumirik sila. Napilitang bumaba na naman ng tricycle ang buntis habang chinecheck ni Nardo ang sira. Malayo ang ospital kaya lahat ay ginawa ng mag-asawa, mapaandar lang ang sasakyan nila. Naroong itulak ni buntis ang tricycle habang sinusubukang paandarin ni Nardo. Naroong si Nardo naman ang magtulak at sinusubukang paandarin ni buntis. Bigla ngang umandar. Halos malatid ang litid ni Marga sa pagsigaw nang hindi na niya makontrol ang manibela at magdire-diretso ang andar ng tricycle hanggang sa bumangga sa bunto ng mga dayami at tumilapon siya. Hingal kabayo naman si Nardo bago nakahabol sa kinaroroonan ng asawa. Hinanap sa bunto ng mga dayami. Nagulat pa siya nang mapatingala at makitang nakasabit sa puno ang asawang aswang. Dali-dali siyang umakyat at tutulungan sana itong makababa. Nakalimutan niyang aswang ito na may kakayahang proteksyonan ang sarili. Kusa na itong lumapag sa bubungan ng tricycle at sinabing kailangan na nilang makarating sa ospital at sumisilip na raw ang ulo ng tiyanak nila. Pero hindi na nila mapaandar ang bumagang tricycle kaya't binuhat na lang ni Nardo ang asawa at tumakbo papuntang ospital. Napagalang si Marga sa pagtakbo ni Nardo. Bilang maliksing aswang ay siya na lang ang bumuhat dito at matuling tinawid ang mga kalsada patungong ospital sa bayan. Pagdating ng ospital ay nagkagulo ang mga tao. Lahat ng nasa emergency room ay nagpulasan. Yung guard ay nagtago sa likod ng basurahan. Yung mga tao ay sa ilalim naman ng mga stretcher. Maski yung mga doktor ay magtatago rin sana pero hinarang ni Marga at pinalaang kapag hindi siya pinaanak ay kakagatin niya ang ngalangalan ng mga ito. Kaya naman ang doktor na babae ay dali-dalik na sikaso si buntis. Isinakay sa stretcher at itinulak papuntang delivery room. Habang ang aswang ay pinapaanak ng mga doktor, ang mga tao sa labas ay nanginginig sa takot. Sumasabay pa ang walang tigil na alulungan ng mga asong hindi nila alam kung mga nasa ang lupalop. Sa wakas pala ay nailabas din ng aswang ang sanggol niyang tiyanak. Nang mahila na ng doktor ang bata mula sa sinapupunan ay agad ipinasa sa kasamang assistant. Ipinasa naman ng assistant sa nurse. Ipinasa naman ng nurse sa janitor na bigla na lang pumasok sa delivery room para magmapsana. Sa takot ng janitor ay ihagis sana sa bintana pero umangil na nakakatakot si Marga kaya sa halip ihagis ay pinagheli niya ang tiyanak dala ng takot. Kinantahat pa ng lalabay. Nang nasa nursery room na ang tiyanak ay bigla ito nagmulat, kumapang at isa-isang sinilip ang mga kapwa sanggol na sa mga oras na yon ay nahihimbing lahat. Kinilitin niya sa talampakan ang isa kaya't nagising at tumawa ang sanggol. Ang isa naman ay pinisil niya sa pisngi at pinanggigilad. Ilang sandali pa at nagising na ang lahat ng mga sanggol sa nursery room. Kinakalaro ng tiyanak. Ngunit naputol ang masaya nilang paglalaro nang bumukas ang pinto at bumungat si Marga. Kinarga ang tiyanak niya at sinabing kailangan na nilang bumalik sa lungga nila. Umiyak ang tiyanak, naglupasay, kaso hindi umubra kahit pa nag-iyakan din ang mga sanggol na tila humahabol sa kanila. Bawat tao na madaanan nila Marga, Nardo at kanilang anak ay nagtatakbuhan sa takot dahil kilalang aswang si Marga. Pero hindi na nila yun alintana, ang mahalaga ay naisilang na niya ang tiyanak na bagong katatakutan sa lugar nila. Ngunit bago sila makalabas ng ospital ay nagdatingan na ang mga nagroronda.
Hinila ni Nardo ang mag-ina niya patungo sa isang exit. Habang papatakas doon ay tinanong ni Maga kung bakit ba kung hindi kinatatakutan ay tinutugi sila ng mga tao. Sagot naman ni Nardo, dahil nga sa pagiging aswang niya. Ani Maga, hindi naman daw siya kumakain ng tao. Nagtsatsaga nga siya sa mga hilaw na karne. Hindi raw kasi naniniwala ang mga tao na hindi siya nambibiktima ng tao. Mas mabuti kung iiwas na lang daw sila para manatili silang ligtas sa mga mapanghusga. Hindi rin naman daw nila masisisi ang mga tao kasi nga marami sa katulad ni Magang Aswang ang nambibiktima talaga. Pagdating sa exit ay may mga nag-aabang na rin sa kanila ron. Kaya naman umakyat sila sa rooftop ng ospital. May nakita sila mga kawad ng kuryente. Naisip ni Marga na gamitin iyong baging para makatawid sila sa kabilang gusali at tuluyang makatakas. Pero normal na tao si Nardo, wala siyang kakayahan na gaya ng kay Marga, kaya natakot siya magbaging sa mga kable ng kuryente. Ang ginawa ni Marga ay pinasa niya ang asawa habang buhat naman niya sa isang kamay ang anak at ang isang kamay lang ang siya nakahawak sa kable. Nang biglang mangati ang kilikili niya at makabitaw, swak sila sa padaang truck ng basura. Nagkatawanan na lang ang mag-asawa. Hindi na baling bumaho sila, ang importante ay ligtas silang pamilya at magkakasama pa rin makakauwi sa kubo nila sa gubat. Nakababa sila ng truck nang hindi na malaya ng driver at pahinante. Binalikan ang sirang tricycle, matyagang inayos at nang magawa sa wakas ay nakauwi na sila ng buo at payapa. Sa kanilang munting bahay kubo sa gubat ay namuhay ng normal kahit pa wala silang kapitbahay at salat sa maraming bagay.